Hi. Hi guys. So, medyo matagal din ako nawala, ilang araw din. Busy kasi yung kwento ko lang sa inyo ha kung paano lumaki ang mga anak ko na yung marunong makontento, yung kung ano lang ang meron, yun lang yun talaga. Simula nung maliit pa sila, hindi ko sila pinipigilang kumain. Anytime. Kasi yung iba, may oras yan sila time sa merienda, tapos breakfast, lunch, ganun. Pero iba ako, kahit kakakain lang nila tapos hingi na naman sila ng pagkain, gan binibigyan ko. Kumbaga, go lang. Basta wag lang sayangin, ganun. So, yung iba kasi nagrereklamo na pickers daw yung mga anak nila. So, pickers kasi hindi sila nasanay na sobra-sobra yung pagkain nila. So, tapos hindi na sila kumakain ng yung kumbaga paborito, ganun. Pero nakokontrol naman yun. Yung mga anak ko kasi sanay sila. So, kahit may magandang trabaho naman yung papa nila, na bibigay naman namin yung mga kailangan nila, sobra-sobra pa nga sa awa ng Diyos, sinanay ko pa rin sila na yung kung ano lang ang meron, yun na yun. So, kaya nga, kahit sa city kami nakatira, yung mga anak ko hindi maarte. Kumakain sila ng yung bigas na mais, yun. Katulad ngayon, mahal ang bigas. So, yung binibili ko is yung corn talaga. Yung bigas na mais. Yun talaga yung inano namin ngayon, kinukonsumo namin. So, hindi sila maarte sa ganun. So, hindi ko sila kinokontrol. Kung ano yung gusto nila, basta ubusin lang, walang problema sa akin. Tsaka, tayo kasing mga nanay, kailangan marunong tayo sa budgeting eh. Kailangan marunong talaga tayo mag-manage ng kahit maliit lang na income. Kailangan talaga na kaya mong budgetin yan. Set aside mo na yung mga kailangan natin bilang isang nanay. Kasi, magagawa naman ng paraan yan. Pero yung sa mga anak kasi, tayong mga nanay, kahit wala nang sa atin, basta para sa mga anak, go lang tayo ng go, ganun yun. Katulad ngayon, pasukan, mahal ang bigas. Tapos, ang dami kailangan sa school. 3 yung high school ko, isa yung kinder pala. So, 3 yung high school ko. So, ang daming, talaga, yung pag pa lang, mga uniforms, ganun. Kasi, yung mga bata kasi, lalo na pagka mga elementary, high school, nag-i-expand pa kasi yung katawan nila. Kaya, ako, pagka sa mga uniforms nila, 2 taon lang suotan yan. 2 taon. 2 taon or 3. So, pag 3 taon mo nang ginagamit yung uniform nila, masikip na yun. Yung katulad nung nakaraan, pinatahikaan ko sila ng uniform, nursery pa lang. So, kasi sa isang school lang sila eh. So, nagagamit nila hanggang grade 2, grade 3. Ganun. Kasi nag-i-expand din yung katawan nila. Tsaka hindi ka rin naman pwedeng magpatay ng uniform na malaki nung maliit pa sila. Kasi pangit tignan. Ayoko nang ganun. Kasi kahit ganun ako, gusto ko yung net lagi yung mga anak ko. Gusto ko yung malinis lagi sila. So, tinitiis ko talaga yan. Magmumukha lang talagang malinis yung mga anak ko. Ginagawa ko talaga yan. Kasi hands-on din ako. Wala akong kundi maghanap buhay. Para naman makabili ako ng yung mga gold natin dyan. Siyempre, pangarap din natin na gano'n, na kahit wala kang pera, at least may gold ka. Hilas, gano'n, no, diba? Ngayon, maaga pa ako magigising kasi pasukan. So, 4:30 gising na ako. So, dapat later na yun, day. Dapat 7 a.m. kaalis na kaming lahat. So, tapos
Tapos na yun pakain sa mga alaga namin, sa mga aso. Tapos kain na din sila. Ako, kanya-kanya kami. Ako yung magluluto. Tapos yung iba naman nagpapakain ng mga hayop malalaga namin. Yung iba naglilinis. Nag-video ko. Yes. Tapos yun na, hati lang yan sa mga gawain. Dapat alas 7 talaga alis na kaming lahat kasi ayoko nalilate yung mga anak ko. Kaya kahit kalahating oras na lang talaga yung tulog ko. Tinitiis ko talaga yan. Gising pa rin. Kasi kailangan may mga anak kasi tayo. Ako kasi lumaki yung mga anak ko na ako lang. Solo flight lang talaga. Kaya nga pinagtatawanan ako ng mga demonyo kasi mahirap lang daw, hindi ako makaka-afford ng magkuha ng yaya ng mga anak ko. So kaya iniisip ko rin naman kaya ko lang naman. Tsaka wala na din akong paki sa nila. Ang ginagawa ko sa morning pa lang para healthy yung pagkain nila, nag-prepare na ako ng mga gulay. Halimbawa, malunggay. O kumukuha na ako ng ilang tangkay. Tapos, para makain talaga nila yan, dumating kasi yung anak ko na isa. So, nag-prepare na ako ng malunggay niyan. So, ang ginagawa ko sa umaga, balance lang kasi yung iba ko kasi ng mga anak, gusto din yung nakanda na yung malunggay. So, inano ko na yan, tawag nun, nakahimay na yung malunggay, tapos, kinaumagahan, ini-steam ko na, tsaka lalagyan ko ng itlog, so tortang malunggay, ganon. So hindi yun pang maramihan, sa isang piraso siguro mga 20 na tangkay, sa isang pirasong itlog 20 na tangkay ng malunggay, malalaking tangkay pa yun. So basta timplahan lang ng paminta, ganon, tapos may ketchup, yun na yun. Oo. Tapos yung may anak kasi ako na hindi yan talagang kahit anong yung hindi man siya pero ayaw kumain ng isda. Hindi ko naman sila sinanay kasi na ganyan na picker sila, pero ayaw talaga yung naduduwal siya. Tapos yung atay ng manok, mga ganun, ayaw talaga niya ng ganyan. So may nakahanda yan para sa kanya, hindi sa special kasi inaano ko rin naman sa bunganga talagang gulay, kainin mo, ganyan ako. So yun, sa umaga nag-ano na ako ng itlog, tapos para balance yung nila, yung hotdog, pero ayoko na nung hotdog na mga yung mga mamahalin na mga hotdog na mga like yung mga branded na ayoko na yung mga ganun. Okay lang yung mga lang kasi pang lang naman para malunok ang kanin Tapos ayaw rin kasi nila ng gatas, bihira lang sila kape talaga yung gusto nila, iwan ko ba. Ganon yung ginagawa ko. Tapos kung gusto naman nila mag-request sila ng noodles, so ganon din ginagawa ko. Yung noodles nilalagyan ko ng alugbati, nilalagyan ko ng malunggay or kaya saluyot, yung mga ganyan, yan lang. Tapos yung ginisang sitaw. So at least maalis sila na yung mga kinakain nila mga healthy. So pagka mga Saturday, Sunday or kaya walang pasok, doon ako nagluluto ng mga or kaya sa tanghali pag uwi nila, yun nagluluto na ako ng mga sinabawan. Bihira lang din ng isda kasi may anak nga ako na ayaw kumain talaga ng isda kahit anong gawin ko, iwan ko. Tapos yun na mamanage ko naman yung kahit 200 na lang yung sobra sa sahod, nababudget ko pa talaga yan, bili ng noodles, so ganon mga moms. So tulad ngayon, so adaming requirements sa school, lalo na sa sa kinder high school, 3 kasi high school ko. Ang dami talaga. May ginto ako pero wala pa akong nasimulan talaga. Sa bagay may mga bags pa naman sila, pero so ano yun? Marang? Sige. Si ate ni mo yun,
Ang inuna ko lang talaga nung bago magpasukan, papel, ballpen, tapos pencil. Yun lang talaga. Pencil sa kinder ko naman ay oo. Crayola. Yun lang talaga yung inuuna ko. So kung ano lang, sabi ko sa mga anak ko, kasi high school na sila, naiintindihan na nila, mga anak, ganito lang. Kung pwede pa lang, nahati-hatiin nyo yung mga notebooks. Kasi at the end naman sa klase, maraming sobra-sobra. Kahit i-recycle mo yan, syempre, dagdag trabaho din. So, ang ginawa ko, sabi ko, sa isang notebook na manipis, hatiin na lang sa dalawang subjects na yun, ganun yun. Tapos kung wag nang magsobra-sobra, ganun. Tapos ako naman, discarding nanay lang talaga ako. Kung ano yung pwedeng itinda ko, ganun. Basta, kasi hindi naman sa lahat ng oras na mo, ma-provide mo, makabili ka ng gusto mo. Hindi talaga. Pagkasahod lang yung inaasahan kahit wala, kulang talaga kasi lalo na madaming mga anak, tapos daming bills bayaran sa kuryente, ganun. Okay lang sana kung tayo sa bundok, wala mas mahal, mas lahat bilihin dito sa city, ganun yun. So minsan nga 100 na lang yung sobra ko 100 na lang, tapos bili lang ako ng munggo. Tapos, basta importante may sibuyas, bawang ako sa bahay. Sibuyas, bawang, kamatis, ganun. Tapos, yung pinakaano ko talaga is sardines. Alam nyo po, mga moms. Minsan yung sardines, hatiin ko sa dalawa yan. Ang kalahati, sa tanghali, lagyan ko ng malunggay, okra, alugbati, o kaya mga ganyan talaga. Tapos, basta kakain lang yung mga anak ko. Minsan naman ayaw nila pero okay naman sa bagong luto talaga sa kumakain sila. Pero pagka na ilang oras na damigan na, hindi na siya. Day, you stop muna. Day, do not shout, okay? Tapos yung kalahati naman, sunod na araw naman, lagyan ko ng sardina, yung munggo, malunggay, ganun. So, at least kahit healthy talaga yung kinakain ng mga anak ko. Ang lang naman dyan yung kung paano natin i-manage yung finances natin sa bahay. So, pag may extra ako, binibili ko ng mga alahas. Kasi, tumataas kasi yung ng alahas. Yung appraisal nila, yung palyo nila, tumataas yun. Habang tumatagal, tumataas yun. Ganon. So, sa akin, walang sayang ba. Kasi, panahon naman na mga ngailangan ako, pwede ko naman yung mga alahas ko na tag ilang taon na, tapos bawi ko na yung yung kapital ng pagbili ko. Yung presyo ng pagbili ko, lumagpas na. Yung appraisal, lumagpas na. Ko na yan, i-dispose ko na yan. Yung iba, sinasanla ko na bagong-bago pa, pero hindi ko na tinutubos. Tapos, ganon ang ginagawa ko. Tapos yung naman, pag may mag-order ng mga yung ganyan, namimili ako ng yung mga rimati sa pawn shop, yung mga bago pa. Yung mga bago pa lang talaga, yung mga 21k, mga ganyan, 21, 18k, ganon yung mga inaano ko. So, ganon nga discarding nanay talaga. Kahit nagpupunta ako sa school, so, yung kumbaga tingnan mo yung tao, pira yan. So, lahat naman tayo may pangangailangan So, lang, yung magsimula ka lang sa pakunti-kunti. Pero, lang talaga. Kung dati, nagpapautang ako, pero, nung natuto ako na parang natabla ako yung ganun, kasi hindi mo talaga maiiwasan, may makaano ka na tao na parang ay hirap singilin, ang hirap talaga singilin, tapos lalo na sa gold, no way kasi ako noon yung parang ang trust ba, sabi ko kasi trust and confidence, ganun.
So, instead na ipaliawi ko, pinautang ko na lang kasi ano naman yun siya na yung mapagkatiwalaan ko na taka subok ko na siya. So, kahit gaano mo pala kakilala lang isang tao, pagka ganyan na talagang pag-uusapan, hindi mo basta pera na, wag kang magtiwala kahit gaano mo pa ka-close. Ang ginawa niya, binigay ko na yung alahas, hindi pa siya bayad. Na supposed to be layaway yun, pero pinadala ko na lang sa kanya kasi sabi, ano naman siya, nakiusap naman siya, bayaran ko naman dahil sabing ganun. So yun na, binigay ko. Ay wala, sinanla niya na hindi pa nga siya nakabayad sa akin. Ay ano lang, nakadown lang siya ng 1,000. Tapos yung alahas is worth of 12,000. Sinanla niya yung sinanla niya. Doon ako nagsimulang, ay wag na, ayoko na. Bahala na kayo sa buhay niyo, ayoko na. Yung ganun. Tapos, ano lang, yung basta makontento na lang tayo sa kung anong meron tayo, kung anong kaya natin ibigay natin sa mga anak natin, ganun lang. So, simple living lang. May mga tanim din ako sa paligid. So, ganun. At saka, ayoko rin na nag-stay sa school. Malapit lang naman ang school ng mga anak ko, pero pinapauwi ko sa tanghali para ma-monitor ko yung kain nila. So, ganun. So, kaya kahit nilalait na lang ako ng ibang tao, lalo na nung naging kabit ng animal. So, at least nasa bahay lang ako. Bye mo na mga moms kasi dumating yung mga anak ko. Ano na naman ang pananghalian. Ako kasi nag-ano sa kanila hanggang sa makaalis sila. Kasi hindi sila makaalis, hindi rin ako makapagpahinga. Kasi ganun yung route ng buhay ko, iwan ko ba, hindi ko alam. Yung sa linisin pa lang sa bahay, natapos na yung doon, yung parang Diyos ko Lord, iwan ko na lang, ang gulo-gulo, ganun talaga, pabalik-balik lang yung trabaho ko sa bahay, kaya nga nilalait na lang ako, pero okay lang, at least napalaki ko naman mga anak ng mga matino. Okay na ya? Kisay mong giyatagan? Okay, sige ya, thank you. Babay muna guys. Sunod naman tayo magpintuhan. Pakita ko sa iyo yung mga alaga ko na alam na. Bye bye. Discarding nanay lang talaga tayo nito kahit mahirap. No? Kahit isang noodles pwede mong lutuin ng 3-4 na, pwede mong hatiin sa 4 na lagyan mo ng malunggay, okay na yun. Ay, bahala na basta survive. Bye bye. Bye bye guys.